Mateo 6:33. Kapag inuna mo ang kaharian ng Diyos, ibibigay lahat ng pangangailangan mo sa sobra pa. Inuna mo eh. Inuna mo. May tao pa ho ba rito? Dahil inuna mo. So dahil inuna mo, so ibibigay ng Panginoon niya. Sobra-sobra pa. May tao pa ho ba rito? Oo. At mga minamahal, ano pong sabi pa ng banal na kasulatan? Makinig kayong maigi, ha? Di ba anong sabi ng Proverbs 3:9-10? Oo. Sa kayamanan mo, unahin mo ang Lord. Oo. May tao pa ho ba rito? Pati nga yung, di ba, Proverbs 3:9-10? At ano ang sabi sa 2 Corinthians 8:1-5? 2 Corinthians 8:1-5? Sa kabila ng kahirapan, sila pa rin ay nagkaloob, inuna pa rin ng Diyos. May tao pa ho ba rito? Panahon na isa kabuhay natin ang salita ng Diyos. Nang maranasan natin ang tuloy-tuloy niyang kabutihan. Pag may dumating na sakit, hindi iyak-iyak tayo ng iyak. Palayasin mo. Pag dumating si Uwan, palayasin mo. Hindi ako dadalo. Kasi may bagyo. At ulit ko, eto na naman, may sakit naman ako. Walang pera. Magpapa-ultrasound, CT scan, X-ray. Ha! Hindi mo ba naiisip yung gastos na? Ang laki-laki niyan? Sabihin mo, sakit, layas! Ganon, walang gastos yun. Gusto niyo palakpakan sa Lord? Mas gusto niyo pang mamroblema, mag-alala, magkasakit. CT scan, X-ray, pupunta kay Lubang. Pupunta kay ganito, kay ganyan. Walang mangyayari. Lahat tayo nagkakaroon ng problema, pagsubok, laban ng buhay, sakit, karamdaman. Pagsubok ng buhay, lahat tayo nalulungkot, nag-aalala, natatakot, nagkakaroon ng depression, stress, anxiety, panic attack. Broken natin. Pero ang ginagawa natin, pinapalayas natin yan. Layas! Ganon. For we belong to the kingdom of Jesus, a kingdom that cannot be shaken. So, tingnan mo sa darating na anniversary, ano naman, pwede mo isakripisyo yan, gawin mo. Totoo po yung sinasabi ko, Mami Anita, ilan po bang senior citizen ang kaya nating dalhin? Bibili po ako ng grocery, kinausap ko na si Pastora. Kasi nung nakaraan, nung camp, naalala ko, meron niya sa palengke, nabilihan ng grocery, mura roron. Sino bang kasama natin nun? Yung nagturo sa atin? Diyan sa may palengke dito, na merong grocery yan, mura roon tindar yan. Diyan kami. Sister Leia? Sister Leia! Oh, di ba tinuruan kami ng mura roon? Doon yun ang bala ko. Alam mo kasi, para maranasan mo yung kagalingan, kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, kasaganaan, pagpapala. Bakit di ba isa kabuhay salita ng Diyos? Bakit di mo balikan yung mga prophecy sa'yo? Oh. Mag-follow up ka, mag-evangelize ka, haba buhay mo. Maglingkod ka sa Diyos, manundo ka. Oh. Pag nasisira na yung mga sasakyan, edi ipenta mo, palitan ng bago. Ba't ka mag-duel dyan sa luma, di ba? Oh. Ex na nga, binabalikan mo pa. May bago na nga binibigay si Lord. Si J, Big J. Jesus. Kaya dito po sa ating chapter at sa ating messages, parehas lang yan. Give our best. And God will also give His best for us. Amen? Ayun. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So, buksan natin ang ating banal na kasulatan sa Mika 6:8. Sa Mika 6:8 or Micah 6:8.
Itinuro na niya sa iyo. Yung tinuro na pala sa atin eh. Kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh ng Diyos. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Fair. Just. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa. No? Huwag mong pagsamantalahan o pag-isipan ng hindi maganda ang iyong kapwa para makuha mo yung mga o mainggit ka sa kanya. At buong pagpapakumbaba ang sumunod ka sa iyong Diyos. Kasi hindi ka makakasunod sa Diyos nang wala kang humility. Di ba? Subukan mo yung mga nasa ilalim mo, hindi susunod yan kasi walang humility. Subukan yung mga anak mo, hindi susunod yan kasi walang humility. Pag meron kang mga nasa ilalim mo at walang humility, hindi susunod yan. Pero kahit nasa ibabaw mo yan, susunod yan kasi may humility. Amen po ba? Sa nakakatanda, marunong mamopo yan. Pero kahit na nakababata sa kanya, namomopo yan kasi may humility yan. Sa English, He has shown you, O mortal, O men, and women, O men and women, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. Yun, alam mo sa buhay na ito, dapat mapagpakumbaba tayo. Nabubuhay tayo na kasama ang Diyos. Kaya ako'y nag-post, isa ako sa nagpo-post sa KOJF Church. At ako'y nag-post. Dahil nga po, kaawa-awa naman yung Cebu. Tinamaan na nga ng Liddoy, tinamaan pa ng bagyo. Kaawa-awa naman. Ang dami-daming nakakaranas ngayon ng sakit, epidemya. At ang dami-daming na-aksidente na mamatay. Lindol, epidemya, sakit, pagsabog ng bulkan, bagyo. Kaya tayo nga ay umaapi na sa Panginoon. No? Para lingapin tayo ng Diyos. Kaya tayong mga tunay na Kristiyano, magbigay ng oras manalangin. Ang una natin ipapanalangin, iti sarili natin at ang ating pamilya. Huwag po tayong matutulog. Pangalawa, ipanalangin natin ang Kingdom of Jesus Fellowship. Dali ng Diyos yung mga attendee rito at matugunan ang lahat ng mga pangangailangan at magamit ng Lord ang KOJF Church sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Ipanalangin natin yung Pilipinas sa mga trahedyang nagaganap ngayon. Na maligtas na ang Pilipinas, magsisina ng kasalanan, magbalik loob na sa Diyos. Lahat na ng senyalis ng end of the world, nandito na. Lahat na ng senyalis ng rapture of the Diyos, nandito na. Ano pa bang hinihintay natin? Wala na. Sasayangin lang natin yung buhay natin, pati mga pera natin. Naunawaan po ba natin? Isa lang masasabi ko sa inyong lahat. Ang dami nating pinaghahandandaan, iniintindi, tinaasikaso. Pinagkakaabalahan. Gusto kong sabihin sa inyo, makinig kayo maigi sa akin. Makinig maigi ang lahat sa akin. Ang dami nating pinagkakaintindihan, inaasikaso, pinagkakaabalahan. Dito po ang tingin sa magandang lalaki sa harapan. Kasi pagkatapos ng anniversary, hindi na tayo muli magkikita-kita pa. Baka mag-rapture na, end of the world na, hindi na tayo magkikita-kita pa. After ng anniversary, pansamantala, wala ako rito. Tatakbo muna ako ng Madrid. Hindi po ako nagbibiro. Wala pa akong plano magbiro. So, kaya makinig ho tayong maigi rito. Masyado tayong maraming pinagkakabalahan. Iniintindi, inaasikaso, inuuna. Hindi yan. Unahin mong intindihin na mahalin si Lord, paglingkuran si Lord. Ialay ang buhay sa Lord, gamitin ang talento sa Lord. May isang
kapatiran ang kini-question. Bakit siya kini-question? Kung magpalit ka ng kasintahan, parang damit. Katatapos mo lang sa isa, may bago ka na naman. Sigurado ka na ba yan? Pagkatapos yan, sino na naman ipapalit mo? Iyon ang tinatanong sa isa. Totoo ito, true story ito. Katatapos mo lang sa isa, may bago ka na naman. Ano yan, damit? Ano yan, cellphone? Latest model ba yan? Pagkatapos yan, sigurado ka na ba riyan? Baka iba na naman ang ipapalit mo riyan. Anong klaseng testimony meron ka? Oh. Kaya mga kapatid, ang unahin natin yung Diyos. Ialay mo yung buhay mo sa Diyos, yung talento mo sa Diyos. Oh. Ialay mo lahat-lahat sa Diyos. Ituon mo sa Diyos. Yung wallpaper mo, dapat si Diyos, si Lord. Yung mga pinupost mo, dapat si Lord. Hindi mo mabitawan yung cellphone mo. Hindi naman si Lord yung kinokontak mo. Hindi ka na natutulog. Hindi ka naman nagpapalab. Hindi ka naman nag-evangelize. Hindi mo naman siya hinihingi kahit maglingkod sa Diyos. Ang gaganda lang kay OJF Church, hindi mo i-repost. Pero tingnan mo yung wallpaper mo. Hey! Kung sino-sinong nakalagay dyan. Kung sino-sino pinupost mo. Tapos mga okasyon, mga magkakasama kayo. Anong patotoo mo? Ba't mo ilagay sa wallpaper mo si Lord? At ipos mo ng ipos kay Lord. Unahin mo si Lord. Maaaring nakapagpalit-palit ka nga ng kasintahan, hindi ka na mapumunta ng langit. Ano yun? Lord, dami ko pong kasintahan, nagpalit-palit po ako eh. Bakit di ako papasok ng langit? Yan ang dahilan mo eh. Hindi mo ako mauna. Mga kapatid, kung ayaw nating maniwalang malapit ng matapos ang mundo, huwag tayong maniwala pero malapit ng matapos ang mundo. Kung ayaw nating maniwalang malapit na ang rapture, pero malapit na talaga ang rapture. Anong sabi ng isang kapatid? True story ito eh. Banggitin ko na si Pastora Elma. At ipanalangin natin si Pastora Elma, bitawan na yung dapat mga bitawan at itodo pa. Pagkatapos ng anniversary, si Pastora Elma magtuturo sa inyo. Hindi pa ako nagbibiro. Pagkatapos ng anniversary, si Pastora Elma naman pupunta rito. Hindi pa ako nagbibiro. Kaya magtino kayo. Hindi, chak lang. Ano sabi ni Pastora Elma? Bata pa lang ako, nag-iikapo na ako. Mula sa kung magkano yung baong ko, ihiwalay ko yung ikapo. Hanggang ako'y nagtrabaho na, nag-iikapo at nagpe-pair sports. At nagsasakripisyo, nagla-love gift, etc. etc. At ito ang sabi niya. Pag ako nag-a-apply ng trabaho, at pag linggo ay may pasok, hindi ko tinatanggap ang trabaho. Dahil 6 na araw dapat akong magtrabaho. Pero dapat ang linggo ay hindi ko pinapagtrabaho. Kaya ako'y natutuwa sa babae yun. At ang hiling ko sa kanya, lalo pa ngayon, magkakasama kami last Wednesday. Kasama ko si Pastor Roan, kasama ko siya sa prayer conference at pinag-pray ko yung PNP, ako yung naka-assign. Siya na ang hinihiling sa kanya. Mas itodo pa niya. Mas after na anniversary, siya naman ang pupunta rito. Para baka tigim naman kayo ng escabeche. Mas maganda, di ba? Na iba't ibang putahe na titikman mo, di ba? Kasi kung palagi na lang minuto, magsasawa ka eh. Sa susunod, pagpapalit-palitin naman natin. Si Mary Grace naman ang pauwitin sa main. Papuntahin naman dito yung iba. Isa lang hindi pa papuntahin dito.
Hindi ba ako nagbibiro? Para maranasan ninyo yung iba't ibang karanasan. Hindi tama pa ba rito? Naman mo ba? Tawa ng tawa. Joanne. Si Joanne kasi best friend ko yan eh. Ewan ko lang si Erica ko. Si Erica best friend ko na rin ito. Palakpakan natin si Lord. Kaya makinig ho tayo maigi. Alam nyo, may mga senyales ng pagdating ni Kristo. May mga senyales ng pagkawasok ng mundo. Sinabi ni Kristo na walang nakakaalam ng araw at oras. Pero yung mga sign, meron. At sinabi ni Kristo, ako mismo hindi ko alam, sabi niya. Kasi tao siya nun eh. Pero ngayon na Diyos na siya uli, alam na niya. Kasi siya yung babalik eh. Pero nung time siya'y tao pa, limitado siya. Marami siyang hindi pa nalalaman. Dahil tao siya eh. Pero ngayon, alam niyang lahat, bumalik na siya sa kanyang pagka-Diyos. Kaya yung nararanasan ng mundo, isipin mo, super typhoon yan at tayo naninigloon sa Diyos, huwag matuloy yan. Dahil ang daming kawawa. Bakit? Sinisira nila yung kagubatan eh. Pinagpuputol ang puno. Quarrying. Pinagigiba yung bundok. Mining. Sinisira nila ang natural resources. Pati yung mga white sand sa ibang lugar, dinadala doon sa Manila, Dolomite Beach daw. Tignan mo ngayon, siraan na yun. Isipin mo yan. Kagagawa ng tao yan. Na nasisira ang natural resources. Yung ozone layer natin, sira na yan eh. Okay lang sana kung magsiga ka ng mga what you call that? Leaves, no? Dried leaves para pamatay ng lamok at saka mamunga yung puno. Pero kung pinagsusunog mo mga plastic, you are destroying our ozone layer. Idagdag mo pa na budol, scam, snatch. Wala nang katapusan yan. Pagnanakaw, korupsyon, wala nang katapusan yan. Kaya ang hinihiling sa atin na Lord, noon pa naman eh, gawin natin priority sila. Kaya ang dami yung pinagkakaabalahan na akala nyo yan ang priority. Ang priority, manalangin at mag-ayuno. Ang priority ay maglingkod sa Diyos. Magkaloob, magligtas ng kaluluwa. Hindi ang pagkakaroon ng kasintahan, hindi mo priority yan. Ang pagkakaroon ng asawa, hindi mo priority yan. Pag talagang panahon na, sa ayon sa gusto mo, darating yan. Oh. Si Adan, biglang binigyan ng Lord ng Eva eh. Oh. May tao pa ho ba rito? Kaya yung isa, kini-question ng mga kapatiran. Akala niya, tumantawa sa kanya yung mga kapatiran, hindi niya alam, kini-question siya. Kapapalit ka, katatapos mo lang sa isang kasintahan, may bago ka na naman. Ano yan, damit? Palit-palit na lang. Ba't di mo muna ibigay yung buhay mo sa Panginoon? Alam mo bang pagdating mo ng langit, wala ka namang kasintahan doon, wala ka namang asawa ron? Ni anak, wala ka ron. Hindi na tayo magkakamag-anak doon, magkakakilala tayo, pero wala na tayong relasyon doon. Oh. Hindi na pwedeng sabihin ng ex mo sa'yo na, uy, dati kitang ex ha. Wala na. Tao pa ba rito? Kaya nga minsan, dumating yung time na bigla ako naisip, ay, meron din pala akong naging kasintahan, ganito ang pangalan. Hindi ko na maalala yun. May tao pa ba?
Pero pagting sa langit, wala na pong lahat yan. Kaya anong sinasabi ng Micah 6:8? Lumagad kang kasama ang Diyos. Maging mapagpakumbaba ka, sumunod ka sa Diyos. Una, para ka pumasok ng langit, makasama ka sa rapture of the church. Mabuhay ka na kasama ang Diyos. Gawin mo siyang priority ng buhay mo. Gawin mo siyang partner ng buhay mo. Gawin mong regular yung pagdalo. Tulaaran nyo si Pastora Elma. Sabi niya, pag Sunday, alam ko, engineer si Pastora Elma, di ba, Pastora Roan? Ano siya? Nag-civil engineer. Nag-civil engineer. Ayun. Pag nag-a-apply siya ng trabaho at Sunday, meron, hindi niya tinatanggap. Hindi siya magtatrabaho ng Sunday. Hindi ka ba kayang buhayin ng Diyos? Alam mo bang since 1988, full-time ako? Meron kaming negosyo at masyadong matagumpay. Iniwanan ko. Nagtrabaho ako sa Maiming Philippines, nagtrabaho ako sa Akay Philippines. Ay diliit ng sahod ko ron. Ito sa business namin, kami may-ari. Ginawa ko lang yun para i-practice ko yung tinapos ko sa Asian College. Dahil doon ako nagtapos. Pero nag-resign din ako sa mga yun kasi liit lang naman ang kita ko ron. Sa business namin, sarili namin yun eh. Pero iniwan ko yun, nag-full time ako 1988. Ang tanong ko, ginutom ba ako ng Diyos? Nakapagtapos ako ng inhenyero Nakapagpatapos ako ng lawyer, nakapagpatapos ako ng ano bang ano yun? HRM. Kaya lang, hindi na niya gano'n pinapractice ngayon. Gusto pang maging missionary. Kaya nagtayo ng travel agency, Alpha Shine. So, domestic and international, including visa, kontakin niyo yung Alpha Shine. Nakikinig pa po ba tayo? Mga minamahal, alisin natin ang lahat ng kaba, takot, pag-aalala. Paniwalaan natin yung sinasabi ng Mateo 6:33. Unahin mo ang Diyos. At isusupply niya, ibibigay niya ang lahat ng iyong pangangailangan. James 1:17. Lahat ng mabubuting bagay mula sa Diyos. Amen? Makinig ka maigi sa akin. Makinig ka po kayo maigi sa akin. James 1:17. Lahat ng magagandang bagay, mabubuting bagay, nagmumula sa Diyos. Gusto mo bang dumating sa iyo yung magaganda at mabubuting bagay, perfectong bagay? Number 1, mula sa Diyos yan. Dapat mong malaman yun. So yun ang hangarin mo, yung mula sa Diyos. Kaya anong sabi ng Psalm 37 verse 4? Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan, ibibigay lahat ng nasa ng puso mo. Yung good and perfect gift from above. So makinig tayong maigi. Huwag na ho tayong linga ng linga kung saan-saan. Dito lang tingin sa magandang lalaki sa harapan. Kasi habang tinitingnan, lalong gumagawa po eh. Nagpapalit-palit yan. Minsan Alden Richard, minsan ano. Huwag lang Aldo na Branica. Tsak lang. So, ganito. Dahil sa Diyos, nagmumula ang lahat ng magaganda at mabubuting bagay. Pakanasahin mo si Lord, di ba? Nakikinig pa ho ba tayo? Lord, sa'yo lahat nagmumula ang mabubuting bagay. Magandang tahanan, magandang sasakyan, magandang kasuotan, magandang cellphone, magandang trabaho, magandang negosyo, magandang future. Jeremiah 29:11. Lahat ng magaganda ay nagmumula sa iyo. Amen. Amen. Pag pangit, hindi sa Diyos yun. Pag negative, hindi sa Diyos yun. Every good and perfect gift comes from above. James 1:17.
And Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you a hope and a future. So sa Diyos nagmumula ang lahat ng bagay, mabubuti, magaganda, perfecto. So ang gagawin mo, Psalm 37 verse 4, eh di sa Diyos mo hanapin ang lahat ng kaligayahan. Di ba? Your name. Oh, di ba? Your name. Ganon dapat. Ibigay mo yung the best mo sa Diyos. The best sa pagpupuri, the best sa pagsamba, the best na pagdalo, the best sa pagbibigay, the best sa paglilingkod. Bigay mo yung the best mo sa Kanya. At magugulat ka na lang. Ibibigay sa iyo ang the best na jowang mapapangasawa mo, hindi na kayo magpapapalit-palit pa. Hindi ka na magpapapalit-palit pa. Kasi dumating na yung the best eh. Hinintay mo lang. Hindi yung hanap ka ng hanap. Anong sabi ni Lord? John chapter 4. Anong sabi ni Lord? Sa babaeng Samaritana. Pakitawag, John chapter 4. Pakitawag mo naman yung asawa mo. Wala pa akong asawa eh. Tama ka. Kasi yung kinakasama mo ngayon, live-in mo yan eh. Panglima mo na yan. Yung una mo, hindi ka na-satisfy o hindi siya na-satisfy sa'yo, nag-break kayo. Nagkaroon ka na ng pangalawa, hindi siya na-satisfy sa'yo o hindi ka na-satisfy sa kanya, nag-break kayo. Pangatlo, meron ka na naman, hindi siya na-satisfy sa'yo, hindi ka na-satisfy sa kanya, nag-break kayo. Nagsulian kayo, nagbawian kayo. Pang-apat at ngayong pang-lima, ganun din yung pang-apat. Ngayong pang-lima, darating din ang time, magbe-break na naman kayo. Kaya anong sabi ni Lord? Basahin niyo dyan chapter 4. Ang talagang totoong kaligayahan ay siya mismo. At siya mismo ang may bigay. Kaya nung dumating si Eva, kay Adan, anong sabi ni Adan kay Eva? Oh, di ba? Di ba? Eto na! Oh. May tao pa ho ba rito? Oh. Kaya mga kapatid, isentro natin ang ating buhay kay Lord. Unahin natin siya. Hindi ko sinabing huwag tayo mag-aral. Pero unahin natin siya. Lahat ng bagay, unahin natin siya. Sinabi ko na to matagal na. Sa Kingdom of Jesus Fellowship, ako pinakamayaman dito. Bakit? Ako lang nagturo sa inyo para yumaman, tapos mas mayaman pa kayo sa akin. Kalokohan yun. Tinuruan ko kayo para mapagpala, tapos ako ang hirap-hirap ko. Kaya tayong mga humahayo, mga leader, sa kabuhay natin yung aral. Mas mayaman tayo kaysa sa attendee natin. Amen? Mas pinagpala tayo kasi tayo lang ang nagtuturo sa kanila para yumaman at mapagpala. At pag tumatawag tayo ng sakripisyo at bigayan, tayo ang nauunang nagsasakripisyo at nagbibigay. Lahat ng ating pinapanawagan, nauuna tayo. Hindi tayo nahuhuli. Amen? Leader tayo eh. Paano the leader? Paano the leader? Leader tayo. Oh. Tayo yung unang bumabangon, late tayong natutulog. Tayo yung mga nagsasakripisyo. Pero in the end, blessed tayo. Sapagkat inuna natin ang Panginoon. May tao pa ba rito? Kaya ano ang sabi ng banal na kasalatan, Micah 6:8? He hath showed you, O men and women, what is good, and what does the Lord requires of thee, but to do justly. Maging makatarungan ka, maging tapat ka, pantay ka. Walang dayaan. Kung magkano yung presyo, yan talaga ang presyo. Maraming naniningil ng pasahe, overpricing.
Maraming tinda nila, overpricing. Ngayon, nai-expose na yung mga ghost projects na yan. Wala naman talagang proyekto, may mga kickback, substandard, overpricing. Hindi makatarungan. Ganyan ang marami, hindi makatarungan. So dapat maging makatarungan tayo. Pinagsisira yung, pinagpuputol yung puno. Kaya ayan, baha, bagyo, quarrying, mining. Kaya dapat manalangin tayo, mag-ayuno tayo, pati yung China na yan sa West Philippine Sea. Dapat yan lumayas. China, layas sa West Philippine Sea. Literal na pinapalayas natin sila. Ating yun eh. Nung ako'y elementary, ang alam ko, ang Saba, atin yan eh. Pinaglalaban natin noon yan, hindi ko alam bakit hindi na eh. Elementary ako noon, naalala ko eh. Kaya hanggang ngayon, pinapag-pray ko yan, kung talagang atin yan, bumalik yung Saba sa atin. It's not part of Malaysia, ang pagkaalam ko. Ito lalo na Scarborough Shoal. Yung mga sinasakop ngayon ng China, mga nambuhuli. Bakit nila nasakop yan? Kasi nagdaang presidente, hinayaan yan eh. Ginagawa na nga niyang province ng China ang Philippines eh. Di ba? Oh. Di ba nakapasok dito yung mga pogo, yung mga illegal alien na yan, sila Alice Goo. Hindi naman pala mga Pilipino yan, pero naging mayor. Sino presidente ng mga nakaraan? Bakit nakapasok yan? Pinahintulutan eh. Hindi ko pinoto si BBM sa totoo lang. Pero yung pinaglalaban niya ngayon sa West Philippine Sea, gusto ko yun. Hindi ko gusto yung iba sa buhay niya, pamamalakad niya sa pagkatao niya. Pero yung pakikipaglaban niya sa West Philippine Sea, gusto ko yun. I-compare mo sa nagdaang administrasyon na pinamimigay na yan. May tao pa ho ba rito? Kay pula, kay green, kay yellow, kaya kahit na anong kulay nila, wala akong problema sa kanila. Kahit na anong political affiliation nila, wala akong problema sa kanila. Pero pag mali, mali. Kinakailangan nating tuwirin yung mali. Maging makatarungan tayo. At magmahal tayo sa ating kapwa. Maging mahabagin tayo. Wag lang nating turuan, wag lang nating bigyan ng isda ang kapwa natin, turuan nating mangisda. Di ba? Pag walang bigyan ng isda, turuan mong mangisda. Bakit mga lubak-lubak yung mga kalsada sa inyo? Kinukurap kasi ng mga government official eh. Sumanalangin tayo, magsalita tayo. Tingnan lubak-lubak yung mga kalsada. Kinukurap eh. Tapos saglit lang, ilang taon lang, isa, dalawa, sira na yung kalsada. Eh sabi standard eh, may kickback eh. Eh kung inayos yan, ang tibay niyan. Tapos sasabihin, kasi dumadaan dyan yung malaking truck eh. Alam naman nilang dumadaan yung malaking truck, hindi lang nila tinibayan. Yung bulsa nila, ang tinibayan nila para mas maraming laman. Yan ang totoo niyan eh. Kaya ako'y nananalangin sa Diyos na bigyan pa ako ng kalakasan. Bigyan pa ako ng bilyong-bilyong salapi para makapagsalita ako laban sa katiwalian. Kasi pag di ako nagsalita, sino pa magkasalita? Pag hindi tayo nanalangin at tag-ayun, sino pa nanalangin at mag-ayun? Pag hindi tayo nag-evangelize, sino mag-evangelize? Mahirap mabuhay ng makasarili. Pilipos 2:4, si Kristo ay hindi nabuhay ng makasarili. Pilipos 2:4, Pilipos 2:4, ang Diyos nagkatawang tao at natagpuan sa isang anyong alipin at naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Para anong dahilan? Para tayo maligtas. Kung naging makasarili siya, hindi niya na tayo nilikha mula sa alabok. Galing tayo sa alabok. At pag namatay, babalik sa alabok. Pero wala sa alabok na dumihan ng kamay ng Lord, ginawa niya tayo.
Inihinga niya sa atin ng kanyang espiritu. Inihinga niya yung espiritu niya. Kaya naging buhay na kaluluwa tayo. Ang halaman may buhay, pero hindi kagaya natin yan. Ang mga hayop, may buhay, may soulless life yan, may emosyon yan eh. Pero hindi yan natin, hindi kagaya ng tao. Ang mga hayop, pagpatay na yan, patay na yan. Hindi yan pupunta ng langit, hindi rin pupunta ng impyerno yan. Hayop yan eh. Pero ang tao may pupuntahan langit at impyerno. Walang purgatorio. So ayaw ng Lord na pupunta tayo ng impyerno, kaya nagkatawang tao siya. Ayaw ng Lord na tayo ay hindi gumagaling sa ating karamdaman. Ayaw ng Lord na naghihirap tayo. Hindi kalooban ng Diyos na mahirap tayo. Kaya, sabi ko nga sa inyo, huwag nyo lang bigyan ng isda ang tao, turuan yung mangisda. Matuto siyang umangat sa buhay niya. Kailangan lahat tayo ganun. Huwag lang tayong umasa na bigay ng bigay o tanggap tayo ng tanggap na ini. Matuto tayong magbigay din naman. Yung mga binibigyan natin, hikayatin din natin silang magbigay para maalis ang kapuriputan sa kanila at pagpalain din sila ng Diyos. Kapag inuna natin ng Lord, ba't dumarating yung mga panganib ng buhay, nililigtas niya tayo eh. Basahin niyo yung Awit 91. Pati angel ipapadala niya para tayo iligtas. Dumating sa punto ng buhay ko, nagpa-follow up ako ha? Akalain mong lumilin doon. Tinuloy ko pa rin ang pagpa-follow up at ang dami kong nawin. Yung pastor doon sa Eastern Samar ngayon, anak natin yun. Bunga yun ng evangelism ko kahit na lumilin doon. Totoo ang sinasabi ko, gusto ko magdadalaw na magdadalaw at mag-iikot na mag-iikot. Kulang lang talaga ang oras ko. Hindi na kagaya ng dati ang buhay ko. Ang dami-dami kong commitment. Ang dami-daming probinsya at bansang dapat puntahan. Ang dami-daming dapat turuan. Kaya kung saan ka pwede na makapag-follow up, mag-follow up ka na rin, huwag ka nang lumayo. Kung saan ka pwede makapag-evangelize, kaya mo, mag-evangelize ka na dyan, huwag ka nang lumayo. Hindi mo na kailangan pumunta pa ng Italy. Kung sino ang kaya mo i-text, tawagan, missionan, through internet, through social media, gawin mo na. At kung yung magkano yung kaya mong ibigay, ibigay mo na. Huwag kang pangako ng pangako na hindi mo naman ibibigay, na hindi mo naman kaya. Pinapabilang ko kung ilan yung pwede nating dalhin kasi baka hindi ko kayanin. Yung kaya ko lang ang ilalaglag ko. Mga 50K, pwede na ba? Okay lang, wala na yung 50. O 50 lang, wala na yung K. Alam mo, isang mayamang tao, yung company niya, binenta niya. At nung pagkabili niya ng company niya, nabenta na yung company niya, this is a true story. Alam mo, ang ginawa niya, nagpagawa ng mga maliliit na bahay. At yung mga nakatira sa lansangan na walang bahay, pinatira niya sa maliliit na bahay. Isipin mo sakripisyo. Yun ang sinasabi ng Lord. Mag-ipon ka ng kayamanan sa lupa, wala kang mapapala. Walang reward yan. May mga magnanakaw, nanakawin lang yan. Meron mga tanga, kakalawangin lang yan. Magtanim ka ng kayamanan sa langit, maraming reward. May tao pa ho ba dito? Sabi ko nga palagi, pagdating ng kainan, tanghalian, kahit sa luyot lang yan, dalhin mo. Kahit maliliit lang yan na suso, ganyang kaliliit na hindi mo maintindihan.
Dalhin mo. Ang mahalaga, naging bahagi ka, naging parte ka. Hindi yung wala kang dala, tapos may balot ka pa. Hindi ka na nga nagdala, nagbalot ka pa. Ano ba naman yun? Wala na kang dala, nagbalot pa. Kaya ako marami akong pinupuntahan. Sa atin, kaya ko lang gawin yun bilang pagkaalam at pagmamahal. Pero sa maraming lugar, hindi pa ako nagbababalot doon. Nakakahiya. Kaya meron akong isang kilalang leader, na turingan siya pa naman ang leader, ha? Lagi may dalang plastic yun. This is a true story. Kuha ng kuha yun, dadali niya sa lamesa niya. Lalo na kung buffet. Tsaka ipa-plastic niya. Para sa asawa ko, para sa anak ko, sa pusa, sa aso. Patay ka, nakakahiya. Natao pa ho ba rito? Si Kristo, bagamat siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Iniwan niya yung langit. Nabuhay bilang tao. Namatay sa krus ng Kalbaryo. Nagbangon sa patay after 3 days. Si Elio Sariano, patay na. Pero after 3 days, hindi siya nagbangon mula sa mga patay. Si Felix Manalo, ay patay na. Hindi siya nagbangon sa patay after 3 days. Si Ellen G. White ng Seventh-day Adventist, patay na, hindi nagbangon sa patay after 3 days. Si Muhammad ng Islamic religion, patay na after 3 days, hindi naman nagbangon sa mga patayan eh. At kahit pa sino pang founder at pinuno ng relihiyon, namatay, hindi nagbangon mula sa mga patay. Pero iba si Kristo. After 3 days, nagbangon siya mula sa mga patay. Kaya sino ang founder natin? Si Kristo. Wala tayong founder dito. Sila, meron silang founder, ang dami nilang founder. At ang daming bawal sa kanila. Bawal kumain ng baboy. Huwag lang lechon. Bawal kumain ng dinuguan. Huwag. Lalo na kung walang puto. Ang daming bawal sa kanila. Isa lang po ang bawal, ang kasalanan, huwag mong gagawin yun ang bawal. Hindi yung pagkain. Bawal sa mambanang linggo, dapat Sabado kasi Sabadista tayo. Hindi po yan, mga minamahal. Sa totoo lang, yung mga paniniwala ng Seventh-day Adventist, puro Old Testament yan eh. Nasa New Testament na ho tayo ngayon. Nasa Acts 29 na tayo. Karugtong tayo ng Acts 28. Hindi pa tapos yung Acts 28, Acts 29 na tayo. Karugtong tayo. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Kaya ang relihiyon, ang daming bawal. Sa atin, isa lang ang bawal, kasalanan. At ang relihiyon, may founder sila. Tayo, wala tayo itong founder. Si Kristo ang ating founder. Sino ba ang founder nyo? Si Kristo. Sino ba head nyo? Si Kristo. Wala kaming founder dito. Wala kaming head dito. Wala kami ritong extra revelation. Wala kaming Bible na binago. Di ba yung mga iba't ibang religion, mga Bible nila, binago nila, dinagdagan nila, pinalitan nila, dinagdagan nila. Pangatlo, meron silang panibagong aklat. Di ba ang Muslim may Quran? Ang mga Mormons may Book of Mormon. Ang mga Seventh-day Adventist, meron sulat ni Ellen G. White. Meron silang dagdag. Ang ginagawa nila, yung Old and New Testament, yung iba binago, dinagdagan. Yung iba naman, gumawa ng sariling aklat para sabihin, mali ang Biblia. Yung ginawa nila ang tama. Oh. At sasabihin nila, yung Biblia kulang yan eh. Itong ginawa ng mga propeta namin, ito ang tama. Mga minamahal, ang Biblia, kompleto yan. Hindi na kailangan baguhin at bawasan. At hindi na kailangan gumawa pa ng panibagong aklat.
para sabihin kulang yan. O kita mo sa Quran, si Abraham naging Ibrahim na bago. May mga ginawa nilang mga panibagong aklat, nababago na yung Biblia. Natatabunan na yung katotohanan. Alam mo bang si Trump, kumilos ngayon nakarating na ngayon kay Trump. Ang daming Kristiyanong pinapatay ng mga ibang ng religion galit sa Kristiyanismo. Ang daming Nigerian pinapatay ng religion doon sa Nigeria. Nakarating na kay Trump. Kaya anong sabi ni Trump? Kumikilos na siya ngayon. Mga Kristiyano sa Nigeria at maraming bansa, mga Kristiyano sa mga Islamic nation, mga Kristiyano sa communist nation, mga Kristiyano nasa atheist nation, yung mga Kristiyano, mga bansang walang Diyos, mga bansang Islamic at mga bansang communist, maraming Kristiyano dyan, pinapatay. Sinusunog yung kanilang mga church. Pinipersecute sila. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya ang Nigeria nakarating kita na ganun, ang dami-daming naman pinapatay. Ang tanong ko, tayong mga malaya, ginagamit ba natin ang kalayaan ito para makapagpurit, makapagsamba sa Diyos? Pangalawa, ipinapanalangin ba natin sila? Natulungan sila ng Diyos? Ang totoong Kristiyano, hindi po makasarili yan. Kagaya ni Kristo, nananalangin para sa iba. Subukan ninyong i-google Voice of the Martyrs. Voice of the Martyrs. Tinig ng mga martir. Tingnan ninyo. Iba't ibang bansa sa buong mundo, persecuted, pinapatay, sinusunod yung church nila. Yung mga pamilya nila, kinakasal sila, ini-expel sila. Dahil Kristiyano na sila ngayon. Hindi na sila ateista, hindi na sila komunista, hindi na sila Islam. Nakikipaglaban sila sa kanilang pananampalataya. Dapat aware tayo ron. Ipinapanalangin natin sila. Kaya ako'y natuwa nung nabasa ko yun sa pahayagan. Nagwa-warning si Trump. Dami-dami nyo nang pinapatay dyan sa Nigeria. Mga Kristiyano. And that's true. Alam mo, sa dami ng pinapanood at binabasa mo sa cellphone mo, ang higit sa lahat na basahin mo at panuorin mo, KOJF Church. Yan ang unang basahin mo at panuorin mo, i-repost mo at i-reshare mo. Kasi ang ganda ng mga turo yan eh. Pagkaya nito ngayon, nasaan ba ito? Eh di nasa KOJF Church. Pag may mga trahedya, may mga nakapos dyan para ipanalangin. Huwag nyo sayangin yung oras nyo kung ano-anong games. Kung ano-ano mga pinagbabasa at pinapanood ninyo. Pangalawa, kung may babasahin ka at panunorin ka, yan magaganda yan, yung mga Voice of the Martyrs. So, para makita mo yung kalagayan ng mga Kristiyano sa buong mundo. Na sila'y pinipersecute, pinapatay, ini-expel. Tinatanggi ng pamilya kasi hindi na sila ateista, hindi na sila komunista, hindi na sila Islam, Kristiyano na sila. At nang makita mo kung anong uri ng pananampalataya, meron sila na handang magbigay sa Diyos itong mga persecuted Christians, persecuted churches. Makinig ka pong maigi. Alam mo ba, pag nakakakita ka ng mga Kristiyanong malalamig, walang commitment,
Nakakapanghina yan ng espiritu. Tama? Simple na eh. Walang commitment. Nakakapanghina ng espiritu yan. Pero huwag kang paapekto. Hayaan mo siyang manlamig, ikaw huwag kang manlalalig. Ngayon, pag nakakakita ka naman ng maiinit, nakakainganyo yan. Nahahamon ka. Nahahamon ka na mahalin si Lord. Paglingkuran, magsakripisyo para kay Lord. Magpalo ang pag-evangelize. Hindi niyo ba nakita sa awat habag ng Panginoon? Lahat ng uri ng tao natuturuan ko. Last Wednesday, nanalangin ako para sa PNP. From all walks of life was there. At televised po yun, nasa social media yun. Sanay akong magturo sa lahat ng uri ng tao, malaki man o maliit, mayaman man o hindi, isa man o marami, sanay ako. At lagi kong ibinibigay yung the best ko. Kasi ginagawa ko to para sa Diyos. At ginagawa ko to para makahamon. Isa man lang mahamon ko, malaking bagay yan. Bago ako tumayo rito, lumuluhod muna ako. At sayad yung ulo ko, sayad yung mukha ko sa lupa. Binibigay ko yung the best ko. Kasi napakagandang makakahamon ka sa mga tao. Kaya lahat ng ating paglilingkod sa Diyos, hindi yung makaawit ka lang, makatugtog ka lang, makasayaw ka lang. Makapag-ayos ka lang ng Diyos, makadalo ka lang, makapagbigay ka lang. Ang tanong, binibigay mo ba yung the best mo? Yun ang tanongin mo. Are you giving your best? Eh si Christ binigay niya yung the best niya eh. For God so loved the world that He gave His best, His one and only Son, the Lord Jesus Christ. That whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. The best na binigay niya. Ay hindi niyo napapansin kahit saan ako magpunta. Sanay akong magturo sa lahat ng tao. Malalaki man o maliliit, marami man o konti. Noong 77th Independence Day ng Israel, andun ako nananalangin para sa Israel. Nandun din yung mga Israelites. Nandun din yung iba't ibang tao from all walks of life. Pero I was there, nananalangin ako. Isa ako sa nanalangin for the 77th day, Independence Day of Israel. Year. Nakikinig pa ba tayo? Tayo matutulog. Pigilan mo yung antok mo. Nakikinig pa ho ba tayo? Dapat ibigay mo yung the best mo palagi. Hindi basta-basta awit lang, tugtog lang, sayaw lang. Hindi ganun. Ang gagawin mo, bigay mo yung the best mo. At kapag binigay mo yung the best mo, tutulungan ka ng Lord. At magugulat ka na lang, hindi na ikaw ang gumagawa sa buhay mo, ang Diyos na ang tumutulong sa'yo. Naunawaan po ba natin? Kaya pag nakakita ka ng malalamig, nadadamay ka sa kanila. At huwag kang padamay. Pero pag nakakakita ka ng maiinit, ibang klase yan. Kaya ngayon, araw na ito, magtanong ka sa sarili mo. Mag-evaluate ka bago tayo mag-anniversary sa Saturday. Sa darating na Saturday, lalo kang mag-evaluate ng sarili mo. Totoo ba talaga ang pagkakristyano ko o hindi? Ako ba ipapalit-palit ng church kung saan makakautang? Kung saan ba ako hindi roon mapapagalitan dahil mali ako? At pahihintunutan lang yung ginagawa kong kamalian? Hindi ako hinahamon doon na magbigay ng buhay. Eh meron nga tayong mga attendee. Meron nga tayong attendee nung uma-attend dito, matino eh. Nung lumipas sa kabila, nawala isip. Bakit? Yung isang leader natin doon sa Agusan del Sur, nung nasa atin yun, ang ganda ng kasuotan nun eh.
Nung umalis sa atin, nakatupis na. Hindi ako nagbibiro. Paano? Malaya na yung preaching dun eh. Hindi na sila tinatamaan sa preaching. Okay lang sa kanya. Oh, sige lang, magtupis ka. Ilabas mo yung bilbil mo. Hindi nangangahuli kang sexy body ka, magtutupis ka. Yun ang uso eh. Uso sa kanila pero hindi uso sa Lord. Hindi nangangahulugan yung suot nila, labas ang dibdib, labas ang tiyan, pati puwit, labas. Ilalabas mo na rin yan. Ako nga, may abs, hindi ko nilalabas. Hindi lang abs yan, CBN pa yan. ABS-CBN. Naunawaan po natin. Kaya ngayong araw na ito, mag-commit tayo ng malalim. Sino ba ang priority mo sa buhay mo? Pinapahalagahan mo ba yung bigay ng Diyos? Yung gawain, ministeryong bigay ng Diyos, yung taong binigay ng Diyos? Hindi lahat ang dumating sa buhay natin, bigay ng Diyos yan. Permissive will lang yan. Di ba? Nag-commit yung dalawa. Nagbigayan pa ng aso. Pagkatapos, nagsulian ng aso. Paano isumpaan nila sa aso lang eh? Kung manahimik ka riyan, maglingkod ka sa Diyos. So, umigaw sa gala ang lahat ng nilalang. Inilagay mo ng maayos yung puso mo sa Panginoon. Isang araw, magugulat ka nilang, bibigyan ka ng Lord ng para sa'yo. Perfect! Perfect! Hindi papalit-palit ka parang cellphone. So, kagaya yung cellphone ko ngayon, iPhone 16 Pro Max. May bago ngayon, iPhone 17 eh. Di papalitan na naman ito. Pero wag muna, next year na lang. Sa iPhone 18 na tayo. Uy! Emergency alert. Emergency alert, tumunog yung cellphone ko. Signal number 4. Oh. Nagsasabi yung, alam nyo ano ibig sabihin ng tunog na yun? Alam niya, nagwawaring na si Lord. At saka alam niyo, ibig sabihin ng tunog na yun? Wait, inaayunan yung mga preaching ko. Naunawaan po ba natin? So listen very carefully. Perfect na babae para sa'yo. Perfect na lalaki para sa'yo, perfect na trabaho para sa'yo, perfect na negosyo para sa'yo. Ako, ang dami kong kursong pinag-aralan eh, sa totoo lang. Alam mo ba, ang dami kong kursong pinag-aralan, pero isa lang natapos ko. Alam niyo bang marine engineering din ako? Hindi ko natapos. Dami kong kursong pinag-aralan, hindi ko natapos. Nag-computer din ako eh, computer, ano ba? Kurso ko sa computer. Hindi ko rin natapos. Ilang school lang pinasukan ko. Hindi ako nakatapos. Paano hindi pala yun ang kalooban ng Diyos sa akin? Ang kalooban pala sa akin ng Diyos ito, mangaral. Kaya hanapin mo kung ano yung kalooban sa iyo ng Diyos. Ano yung pinakakalooban sa iyo ng Lord? Stay in God's presence at i-reveal sa iyo ng Panginoon. Ano ang sabi ng Jeremiah 29 verse 11? For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. If you will seek me diligently with all of your heart, you will find me. Bakit hindi nila nakakamit ang magandang pag-asa, magandang kinabukasan? Sapagkat hindi nila tinatanong ang Lord. Hindi nila sinasangguni ang Lord.
Sabi ng Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will give you success. Huwag kang magtiwala sa sarili mong karunungan. Sangguniin mo ang Diyos sa lahat ng gagawin mo. Magtatagumpay ka. Kawikaan 3:5-6. Alam mo kung bakit ka nandito? Kasi nais ng Diyos na magtagumpay ka. Kung bakit ka nakikinig at nanonood, gusto ng Diyos magtagumpay ka. Hindi nagkataon yan. Ang Diyos ang nagdala sa iyo rito. May mga instrumento siya, pero ang Diyos talaga. Ang Diyos ang dahilan kung bakit ka nakikinig at nanonood ngayon dito sa KOJF Church social media. Dahil nais ng Diyos magtagumpay ka. Pumasok ka ng langit, gumaling ka sa iyong karamdaman, lumusog ka, mapagpala, managana, humaba ang buhay. At ang mga mabubutit, perfectong bagay ay dumating sa iyo. Siya lang ang gagawin mo. Aminin mong hindi mo kaya. Kailangan mo ng tulong ng Lord. At mabubuhay kang kasama ang Panginoon. Nang ibig sabihin, hindi kang magde-decide on your own. You will seek God's permission. You will seek God's approval. At kapag ito ay inaprobahan ng Panginoon, may permission si God. Go. Humarang man si Satanas, humarang man ng kung sino-sino, hindi sila magwawagi sapagkat kasama natin ang Diyos. Dahil lahat ay tumayo. Lord, I love you. Lord, alam po namin may bagyo. Alam po namin may super typhoon. Hindi po nagkamali ang pag-asa. Pero kami po'y umaapila sa iyo. Humihingi ng kabag. Umaapila sa iyong kabutihan.
Huwag niyo pong pahintulutang magpatuloy ang super typhoon na ito. Kahabagan niyo po ang ating bayan. Lalong-lalo na po ang mga mahihirap na natin naapektuhan. Iunat niyo po, Panginoong Diyos, ang inyong mapagpagaling na kamay, mapaghimalang kamay. Pawiin niyo po ang super typhoon na ito. Pigilin niyo, alisin niyo. Opo, kami nagkulang, nagkamalit ng kasala. Pero umaapi lang kami sa inyong katuwiran at kabanalan. Bigyan niyo kami ng chance. Bigyan niyo ng chance ang sambayan ng Pilipino. At patuloy niyo pong pukawin ang sambayan ng Pilipino upang sambahin na lamang ang iisang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos na binubuo ng Ama, Anak at Banal na Espiritu. Ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang Diyos ng Israel ng Bible. Ang Diyos na Isaac, Jacob at Israel. Kaya po, O Diyos, sa oras na ito, imbis na super typhoon ang bumagsak sa aming bayan, padalihin niyo po ang kaligtasan. Padalihin niyo po ang pagpapala sa aming bayan. Pagkakais at pagmamahalan, pagtutulungan at kasaganaan. Yung pangako niyo sa aming bayan na ito'y magiging missionary nation to the world, mangyari po at maganap. Palayasin niyo rin ang China sa West Philippine Sea. Yung amin ay maibalik. Ang pambubuli nila ay matapos na. God in Jesus' name. Wala kaming maraming mandirigma kagaya nila or armies. Wala kaming modernong kagamitang pandigma kagaya nila. Pero meron kaming Diyos na pinagtitiwalaan. Bigyan mo niyo po kami ng tagumpay laban sa China. At lahat po, Panginoong Diyos, ng korupsyong nagaganap sa aming bayan, matigil na po ito. Lahat ng pagnanakaw, lahat ng mining, quarrying, pagputol ng mga puno, pagsira ng kalikasan, lahat ng makasariling pamumuhay, lalo na yung mga nasa posisyong pang-sarili lamang, hindi po pang Diyos at hindi pang bayan. So, Father God, matapos na pong lahat ito. Kagaya po ni Ezekiel, Panginoon, we are the watchman of this nation. We are praying for this nation. At alam namin, Ama, sa munting prayer na ito, dinidinig niyo kami, Panginoon. Hindi po matutuloy ang super typhoon na yan. Kung hindi super typhoon of salvation and healing and miracle and blessing and promotion para sa Pilipinas. At hindi po nagwagi na ang China, bagkus kami po'y mapagwagi. At ang lahat ng korupsyon at lahat ng kamalian sa aming bayan, hindi na po magpapatuloy. Pati yung mga rally-rally na pang-politika, ay tapos na pong lahat, Panginoon yan. Kundi kapayapaan at katahimikan ng aming bayan ang pagpapatuloy. Pagmamahalan, pagkakais at pagtutulungan. At sa bawat isang nakikinig at nanonood, sa bawat isang naarito, nagtitiwala kami, Panginoong, pinatawad niyo ng aming kasalanan. Binabago niyo ang aming buhay. Pinapagaling ang aming karamdaman. Sinusolve ang aming mga problema. Ito po ang sabi ng Panginoon, lutas na ang problema mo. Magpasalamat ka ng tuloy-tuloy sa Lord. Sabi ng Lord kay Daniel, Daniel, the moment na ikaw ay nagyuunang ulo at nagpray, sinagot ka na ng Diyos. Ganon ka rin. Sinagot na ng Diyos ang problema mo. Pinagaling na ang iyong karamdaman. Pinahaba ang buhay ka na lusog. Ang blessing at promotion ay magpapatuloy. Lahat ng ating mga panalangin ay sinagot na ng Panginoon. Ikaw din po ang bahalang magtanggol sa Israel at magligtas sa Israel.
Ikaw din po, Panginoon, ang magligtas at magtanggol sa mga persecuted churches and persecuted Christians sa Nigeria, sa mga atheist, Islamic, and communist nation. Father God, at palaganapin mo ang Kristyanismo ng mabilis sa buong Pilipinas, sa buong mundo. At palaganapin mo ng mabilis ang KOJF sa Pilipinas at sa buong mundo. At patuloy magtagumpay ang KOJF mula sa anibersaryo at tuloy-tuloy, Panginoon, hanggang sa rapture of the church. Taas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Panginoon, pinapahayag namin, Jesus, na ikaw ang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. Pumasok ka sa aming puso, isulat niyo ang aming mga pangalan sa aklat ng buhay sa langit. At sa oras na ito, dakilang Diyos, basbasan niyo po kami. Ibibigay namin sa iyo ang aming buhay. At kung ano man ang sa amin na ibibigay namin para sa iyong karangalan, gamitin mo kami. Basbasan niyo po kami, Panginoon, and may we multiply in Jesus' name. At yung mga kapatiran namin nanghihinat ng lalamig na ligaw ng landas, ibalik niyo po sila. Pagliwanagin niyo ang puso't isip, Panginoon. At kung kinakailangan paluin para mag-isip, gawin po ninyo. At kung sila'y nalalabo at pagliwanagin niyo po sila. At bigyan niyo po sila ng tagumpay. Salamat po, O Diyos ng marami. Yung pong mga kalsada at mga daanang lubak-lubak, maayos na po nawa. Yes, God, lahat po ng mga dapat ayusin sa baryo, barangay, city municipality, na dapat tugunan ng mga opisyales, matugunan na po, Panginoong Diyos. At maranasan ng bawat barangay, bawat baryo, bawat city municipality and town ang kaginawaan. Pinapagpala po namin ang bansang Pilipinas para pagpalain ang buong mundo. Pinapagpala namin ang Malacanang, ang Senate, ang Congress, ang Supreme Court. Pinapagpala namin ang lahat ng korte. Pinagpapala namin ang PNP, AFP, BJMP, lahat, Panginoon, ng government sectors, departamento ng gobyerno. Pagpalain niyo po, Panginoon, at maging blessing ito sa sambayan ng Pilipino sa aming bayan. We bless this nation and we bless your name. Salamat po, O Diyos ng marami, sa pangalan ni Kristo Jesus at ang bawat sa ibang sabi. Amen. Amen. Yan. Sabi sa awit 91 verses 14 hanggang 16, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilalanin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema, ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila ang kaligtasan. Amen? Narinig po natin, no? Merong mga pangako ang Diyos dito sa awit 91. Actually po, kung sisimulan mo sa verse 1, lahat ng mga binabanggit doon ay mga pangako ng Diyos na gagawin niya sa atin. Na gagawin niya sa kanyang mga anak. Dito sa verse 14, ay halos nakabuo dito, nakakonclude dito ang pangako ng Diyos. Ang sabi niya doon, ililigtas ko, iingatan ko. Diba? Kapag tumawag sa akin, ay handa akong sila'y pakinggan. Sasamahan, kung may problema, ay sasaklolohan. Ililigtas, ang bawat isa ay pararangalan. At ang sabi pa rito, ito yung pinakamaganda at gustong-gusto ng bawat isa sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay. Amen? Sino bang ayaw ng mahabang buhay? Di ba wala naman, lahat gusto mahabang buhay. Lahat gusto iligtas, lahat gusto papakinggan sa mga problema, papakinggan ang mga panalangin, tutulungan sa mga pinagdaraanan, di ba? Pagagalingin kung may sakit. Amen? Lahat tayo gusto natin yun. Pero merong gusto ang Diyos na gusto niyang ibigay natin sa Kanya.
Ang sabi niya, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. Sino ang ililigtas ng Diyos? Mga tapat. Tanungin mo ngayon yung sarili mo, tapat ba ako kay Lord? Pag sinabing tapat, ibig sabihin wala kang tinatago. Amen? Wala kang inililihim. Wala kang hindi sinasabi. Amen? Pag tapat, ibig sabihin lahat ng bagay ay nakalantad. Ibinibigay mo ang lahat. At dahil ang Diyos ay Diyos, alam naman niya ang lahat sa atin. Amen? Lahat ng meron tayo, alam ng Diyos. Bakit? Kasi sa Kanya nanggaling ang lahat. Amen? Sa Kanya nagmula. Siya ang nagbigay ng lahat ng meron tayo. Pero ang sinasabi ng Malakyas, di ba? Ibigay mo ng tapat ang iyong buong ikaputhandog. At sabi dito sa awit 91:14, ililigtas ko ang tapat sa akin. So, ibig sabihin, nire-require ng Diyos ang katapatan talaga. Hindi po pwedeng hindi tayo maging tapat sa Diyos. Hindi po pwedeng meron tayong itinatago. Amen? Kapag sinabi ng Panginoon, ibigay mo ang iyong ikaputhandog, siguraduhin mo ikapu yung binibigay mo. Amen? Kapag ikaw blines ng Panginoon, sumweldo ka, sumahod ka, umani ka, at kung ano pa man ang iyong pinagkakitaan o yung resources ng iyong mga pinanggagalingan. Ibig sabihin ng resources, pinanggagalingan ng ating mga ginagastos, ng ating mga ginagamit sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Lahat ng yan ay dapat mong ibigay ang ikapumot handog sa ating Panginoon. Amen? Kapag ikaw ay humingi sa Panginoon ng blessing at sinabi mo sa Kanyang, Lord, pagpalain mo lang ako, ibibigay ko po ang para sa iyo. Dapat ibigay mo talaga ang para sa Diyos. Kasi yun ay katapatan. Amen? Yun ay katapatan. Lord, tulungan mo po ako, makapasa ako, at kapag nakapagtrabaho po ako, ibibigay ko po yung para sa iyo. Amen? Eh, tiyak naman, tutulungan ka ng Diyos eh. Kasi ang Diyos hindi nang bibigo sa mga tumatawag sa Kanya. Naunawaan po natin, isa lang ang gusto ng Diyos, maging tapat tayo sa Kanya. Huwag nating hindi ibibigay ang ikapo at handog natin. Kapag sinabing ikapo, dapat buo. Sabi ng Malakyas, buo mong ikapot handog. Hindi sinabing kalahati o 1/4 lang, o utangin mo. Walang sinabing ganun eh, kasi hindi yun ang panuntunan ng Diyos. Ang panuntunan ng Diyos, ibigay mo ng buo ang iyong ikaput handog. Nang ibig sabihin, yung blessing na binigay sa iyo ng Panginoon, galing yan sa Diyos. Ang lahat ng iyon ay dapat mong ipagpasalamat sa Panginoon at i-offer mo sa Kanya yung para sa Kanya. At dahil nakita ng Diyos ang katapatan mo, ang sabi doon sa pangako niya, bubuksan ko ang mga bintana ng langit at ibubuhos sa iyo ang masaganang pagpapala. Amen? So, hindi lang mo naman pagpapala ang pangako ng Diyos sa atin. Kung babasahin nyo itong awit 91:14 o awit 91 verse 1, simulan mo doon sa verse 1. Assignment nyo po yun ha. Basahin nyo mula sa verse 1 ng awit 91. Kasi baka hindi nyo pa ito alam eh. Na ang Panginoon maraming pangako dito sa aklat na ito. Dito sa chapter na to. At kung tayo ay magiging tapat, mas tapat ang Diyos na gagawin niya ang mga pangako niya sa atin. Amen? We cannot outgive God. Hindi natin mapapantayan yung kayang ibigay ng Diyos. Hihigitan niya yun. Tataasan niya. Higit dun sa binigay mo. Higit dun sa ipinagkaloob mo. Amen? Para makita mo na, totoo anak, kapag naging tapat ka sa akin, mas magiging tapat ako sa iyo. Amen? Kaya wag nating i-withhold yung ating mga ikaputhandog. Wag nating pipigilan yung mga sarili natin na ibigay natin ng totoo at tama yung ating mga kaloob para sa Panginoon. Higit sa lahat yung ating mga ikaputhandog na dapat nating ibinibigay at nilalagak sa Panginoon. Amen? At ang Diyos ang bahalang magpala sa atin ng tuloy-tuloy. Amen? Ang sinabi ko po'y tuloy-tuloy.
Ibig sabihin ng tuloy-tuloy, walang patid, walang putol. Amen? Gusto niyo po ba yun, yung walang putol na pagpapala? Amen? Gusto niyo po ba yung rumaragas ang pagpapala? Hindi yung baha ang dapat na hindi yung tubig ulan ang dapat na rumaragasa eh. Dapat yung masaganang pagpapala ang bumubuo sa atin ng tuloy-tuloy. Amen? Kaya wag po tayong matakot na ibigay ng tapat ang ating kaputhandog. Wag po tayong matakot na ibigay natin ang ating first fruits. Wag tayong matakot na ibigay natin ang mga sacrificial givings. Wag tayong matakot na magbigay ng kaloob para sa lingkod ng Diyos. Dahil ang lahat ng pagkakaloob na ibinibigay natin ay meron pong kapalit na ibinabalik ang Panginoon sa atin. At alam nyo po, wala po akong matandaan na bersikulo sa Bible na tayo'y nagkakaloob o sila doon sa mga panahon nila noon na nagkakaloob sila ay hindi sila pinagpahala ng Diyos. Wala po akong nakita na nagkaloob sila sa Panginoon at na nabigo sila o nawalan sila ng tuloy-tuloy. Wala po akong nakitang ganun. At kung maaalala po ninyo, sunod-sunod na linggo ay nag-exhort ako ng offering. Naalala ninyo ang batang nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda? Dumami yun. Diba? Dumami, nakasapat sa lahat ng naroong tao. Pero hindi lang po yun. May sumobra pang 12 kaing. Amen? Nang ibig sabihin, kayang-kaya ng Diyos na i-multiply ang lahat ng ating mga ipinagkakaloob para ito ay makatugon sa lahat ng pangangailangan. At yung sa Gawa 4, di ba? Sama mo pa yung Luke 21, yung babaeng balo doon na binigay niya yung kabuuan ng kanyang perang meron siya. Yun na lang ang meron siya. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Nang sabi niya, ang babaeng yun ang nagbigay ng pinakamainam. Amen? Kahit na yung kanyang binigay ay mga kusing lamang at yun na lang yung meron siya. Kinilala siya, in-acknowledge siya, nirecognize siya ng ating Panginoon na siya yung may pinakamainam na ibinigay. At doon sa Gawa 4, sa Acts 4, sabi doon ay binenta nila ang lahat ng kanilang mga ari-arian. Pero kahit na binenta nila ang kanilang mga ari-arian, ang sabi doon, walang naghirap sa kanila. Amen? Sabihin nga po natin, walang naghirap sa kanila. Yun! Walang naghirap sa kanila. Kahit na binenta nila ang lahat ng mayroon sila. Bakit? Kasi ang gusto nila ay makatugon sa pangangailangan ng iglesia. Sa pangangailangan ng papalaganap ng salita ng Diyos. Yun ang kanilang layunin at nagkaisa sila doon sa layunin na yun. Kaya, masasabi ko pong wala akong nabasa sa Biblia na ang mga nagbigay at nagkaloob sa Panginoon ay naghirap. Wala po. Wala po akong nakita o nabasa sa Biblia na ang mga nagkaloob at naging tapat sa Panginoon sa pagkakaloob ay nagkulang. Amen? Lahat sila nanagana. At yan ang gusto ng Panginoon. Managana ka. At papaano ka mananagana kung hindi mo binibigay ng tapat ang para sa Diyos? Amen? Pag mo i-example mo sarili mo, kahit na estudyante ka, isa kang nanay, na ang sabi mo, tumatanggap ka lang naman ng pera mula sa iyong mister o sa iyong mga anak, ibigay mo yung ikaputandog mo. Mula dyan sa mga tinanggap mo, ibigay mo ang para sa Diyos. At nakita natin sa maraming nagpapatotoo na sila ay nagkaloob sa Panginoon at hindi sila pinagkulang ng Diyos. At hindi lang sa pinansyal, pati yung kanilang buhay ay pinahaba ng Diyos. Bakit? Kasi nagbibigay sila at nagkakaloob sa Panginoon. Amen? Na imbis na yung kanilang mga pera ay mapunta sa doktor, sa ospital at sa mga gamot, ibinibigay na lang nila kay Lord.
At anong ginagawa ng Panginoon? Pinalalakas sila. Pinagagaling sila kung may sakit. At pinapahaba ang buhay nila. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon ng mga ganitong tao. Yung ibibigay kahit yung isusubo na lang. Amen? At yung mga taong katulad nun, ang laging pinagpapala ng Panginoon. Ang laging tinutulungan ng Diyos. Kasi yun yung sinasabi ng awit eh. Awit 91 na binasa po natin ngayon. So kapag naging tapat tayo, ililigtas tayo ng Panginoon. Kahit na sa anong paraan at anong kalagayan ay kaya tayong iligtas ng Diyos. Amen? Kaya niya tayong iligtas sa sakit at karamdaman. Kaya niya tayong iligtas sa mga problema, laban at pagsubok ng buhay. Kaya niya tayong iligtas sa mga aksidente, disgrasya at ano pang mang dumarating na hindi natin inaasahan. Kayang-kaya ng Panginoon na iligtas tayo sa kahirapan. Yan ay kung magiging tapat tayo sa Diyos. Naunawaan po natin? Kaya isa lang ang nais ng Panginoon, maging tapat tayo. Maging tapat tayo. So, awit 91 verse 14 hanggang 16, Malakay 3, 8-12, lahat ng yan ay mga pangako ng Diyos sa atin na dapat natatamasa natin. Dapat nararanasan natin. Amen? At mararanasan lang natin yan kung tayo ay magiging tapat sa Panginoon. Sige po, ipaikot natin yung ating offering bucket. Para sa mga na-late, hindi pa nakapagkaloob ng kanilang mga ikaputhandog, hindi pa nakapagbigay ng the best para sa Panginoon. At ganun din, yan, habang inikot natin yung offering bucket natin, wag nating kakalimutan na tayo ay magbigay para sa lingkod ng Diyos. Amen? Narinig natin ang sinabi ng lingkod ng Diyos sa mga panahong ito, kasama niyo pa siya. Pero darating ang panahon, ang oras na siya ay hindi na ninyo makakasama sa lugar na ito. Amen? Kaya, ibigay mo na yung the best mo para sa lingkod ng Diyos. Baka pag sinabi mong, ay, sa susunod na buwan na lang, sa susunod na taon na lang. Amen? Ito na yung pagkakataon mo. Huwag mo nang ipagpabukas pa. Huwag mo nang sabihin sa susunod na buwan o sa susunod pang taon. Pag may pagkakataon ka na, ibigay mo na. Amen? Dahil sinasabi ng Galatia 6:6 na ang mga nagtuturo ng mga salita ng Diyos ay dapat na binabahaginan ng lahat ng mabubuting bagay mula sa kanyang mga tinuturuan. Amen? Mula sa kanyang mga tinuturuan. Dapat na ang mga tinuturuan ito ay marunong magbigay ng pagpapahalaga sa nagturo sa kanila. Amen? At mayroon din pangako ang Panginoon, syempre, sa mga nagbibigay para sa mga lingkod ng Diyos. Unang Hari 17, di ba? Doon, merong babaeng balon na nagkaloob ng pagkain kay Prophet Elijah. Hindi siya pinaghirap ng Panginoon. Binigyan siya ng Lord. Sa kabila ng kahirapan ng mga panahon na iyon, ay meron pa rin siyang kinakain kasi sila ng kanyang anak. Amen? Kaya, labas natin yung isa pang offering bucket para sa love gift for the man of God. At ang sabi ng Mateo 10:40 hanggang 42, yung pagpapala na para sa lingkod ng Diyos, kapag siya ay lines mo, yung pagpapala na para sa Kanya, ay tatanggapin mo rin naman. So, kung nakikita ninyo ngayon at naririnig ninyo sa lingkod ng Diyos na siya ay hindi pinagkukulang ng Diyos, siya ay tuloy-tuloy na pinapayaman ng Panginoon at binibigay ang lahat ng kanyang pangangailangan, higit pa, pati yung mga hindi niya pangangailangan ay binibigay ng Panginoon,
ganun din ang iyong mararanasan. Kasi yun ay pangako ng ating Panginoon eh. Para sa mga nagbibigay sa lingkod ng Diyos. So lahat yan na mga pangako ng Panginoon ay dapat mong nararanasan. At mararanasan mo lang yan kung ipapractice mo. Amen? Meron nga akong narinig na isang turo. Sabi doon, kaya hindi kayo mayaman kasi hindi mo alam ang salita ng Diyos. O kung alam mo man ang salita ng Diyos, hindi mo kasi isinasakabuhay. Amen? So tingnan natin yung sarili natin. Alam ba natin ang salita ng Diyos? At tayo ba ay yumayaman? Kung hindi tayo yumayaman, ang tanong, isinasakabuhay mo ba ang salita ng Diyos? Amen? Magkaiba po kasi yung alam mo ang salita ng Diyos. Alam mo ang pangako ng Diyos. At iba yun sa isinasakabuhay mo ang salita ng Diyos. So, ang susi para tayo ay malagana, rumagasang pagpapala, ay maisakabuhay natin ang salita ng Diyos. Anong ibig sabihin ng maisakabuhay? Magawa natin yung napakinggan natin. Magawa natin yung nabasa nating totoo sa Biblia. Magawa natin yung mga narinig nating pangangaral na totoo galing sa Biblia at galing sa Panginoon. Yun ang pagsasakabuhay. Hindi yung pinapakinggan lang natin. Amen? Para yung gamot eh. Diba? Ang doktor, kapag pumunta ka sa kanya para magpatingin, meron siyang ireresetang gamot. Unless na ang resetang iyon ay dadalhin mo sa pharmacy at bumili, wala kang hawak na gamot. Amen? At unless na yung gamot na yon ay iinumin mo, hindi ka gagaling. Amen? Ganon din ang salita ng Diyos. Hanggat hindi mo yan isinasakabuhay, hindi yan mangyayari sa'yo. Naunawaan po natin? Kaya yung offering bucket natin na isa, yung aking na wala. Ipaikot natin para sa love you for the man of God. Ito na lang, Joanne. Paikot mo yung natin, ang isang offering bucket. Daan-daan lang para makapag-isip-isip pa sila. Amen? Para maibigay nila yung the best. Kasi yung babaeng balo sa awit, sa unang hari, 17, the best niya na yung binigay niya eh. Yun na lang kasi yung meron siya. Pero yung the best na yun na binigay niya, binalik ng Panginoon sa kanya. Higit pa dun sa kanyang ibinigay. At sobra-sobra pa para sa kanilang mag-ina. At hindi sila nagutom sa oras ng taggutom ng mga panahon na yon. Sige po, nakapagbigay na po ba lahat? Pati yung mga na-late, nabigay na po ba yung tithes and offerings? Yan. Kung nabigay na po natin, extend po natin yung ating mga kamay sa harapan at ipanalangin natin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa lahat ng aking mga kapatid na nagkaloob ng kanilang mga ikaputhandog. Salamat din Panginoon sa mga nagbigay para sa lingkod ng Diyos. Salamat din po Panginoon sa mga nagsasakripisyo na ibinibigay nila ang mayroon sila gaano pa iyon Panginoon kalaki. At kahit na yun na lamang ang mayroon sila. Dahil alam nila na ito'y makakatulong para sa iyong ministeryo, para sa iglesyang ito, at makakatulong ito sa lahat pa ng mga ministeryong gagawin para sa karangalan ng iyong pangalan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Pagpalain mo po ang kanilang mga kamay sa lahat ng trabahong kanilang ginagawa. Ano man pong uri ng trabaho iyon,
na mabuti, marangal at naikakalugod mo, Panginoon. Pagpalain mo po sila at higit pa sila, Panginoon, na iangat sa lahat ng area ng kanilang mga buhay. At sa kanila na nagnanasa, Panginoon, na makapagkaloob pa ng mga sigit pa sa kanilang mga ibinibigay ngayon. Pagpalain mo po sila ng lubos, Panginoon. At hipuin mo po ang lahat pa, Panginoon, para sila ay patuloy na makapagbigay ng tapat sa iyo. At maibigay nila, Panginoon, ang lahat ng iyong ipinagbibigay mula sa kanilang mga resources, Lord God. At dahil sa iyo, nagmula ang lahat ng bagay at lahat ng nasa aming mga buhay ay tanging sa iyo nagmumula. Kaya naman po, Panginoon, hinihingi po namin ng mas higit pa ang mga pagpapala na dumaloy at rumagasa sa bawat isa, sa bawat pamilya, sa bawat trabaho, negosyo, pagtatanim, pag-aalaga ng hayop, pag-abroad, at lahat ng uri ng hanap buhay na mayroon sila. Lahat ng ito, Panginoon, ay pagpalain mo, maging sa kanilang mga boss, Panginoon, ay magkaroon sila ng favor, Lord God, magkaroon sila ng favor sa maraming tao, Panginoon. At ipuin mo po ang marami pa para makapagpatuloy sila sa kanilang mga pagkakaloob. Salamat po, Diyos, na marami at muli magamit lamang po, Panginoon, ang mga salaping ito sa lahat ng mga pangangailangan ng iglesyang ito. At sumobra pa po, Panginoon, para sa darating na anniversary, Panginoon, marami kaming mahakot na kaluluwa na sila po, Panginoon, ay mapapagpala, may enjoy nila, Panginoon, ang araw na iyon at ang mga susunod pang mga linggong pagsasama. At salamat po, Panginoon, dahil alam namin na ngayon pa lamang ay gumagawa ka na ng kaparaanan mo para kami po ay magkaroon ng mga pamamaraan para kami ay makatugon sa darating na anniversary, Lord God. Salamat po, Diyos, na marami at muli ingatan mo po ang mga salaping ito at maparangalan lamang ang dakila mong pangalan sa bawat buhay, Panginoon, na nagkakaloob at patuloy na nagnanasang makapagkaloob sa iyong iglesia. Salamat po, Diyos, na marami sa iyo ang lahat ng kapurihan at karangalan sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.